Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga tambay, ito pong balita, nakakalungkot lang po. Nasayang po, parang nakapangihinayang po kasi yung nasimulan po ni dating Pangulong Duterte, lalo po yung kanyang programa na Build, Build, Build na makakatulong po lalo po sa ating bansa, siyempre po sa ekonomiya, dahil ito po ay malaking tulong po, lalo po ang mga programa po, lalo po ang mga proyekto katulad po ng kanyang inumpisahan yung subway po, di ba? Kauna-una subway po yan sa bansa at marami pa po na proyekto na maantala po mga tambay. Mukhang binawasan po mga tambay. Napakalaki pong porsyento. Ang proyekto po, ang pagawain po natin, ang mga proyekto ay binawasan po ng hindi po bababa sa 80% ang tinapyas po sa budget mga kabayan. Nakakalungkot po. Bakit po nagkakaganito po sa bagong Pilipinas na sinasabing bagoong? Naging bagoong na po ang Pilipinas mga tambay. Napakalalaki po ng pera na binabudget po natin. Trillion po. Tumaas pa po ang budget natin pero ang mga programa mukhang meron yatang anomalyang naamoy tayo mga tambay, di ba? Ang proyekto binabawasan ng napakalaking halaga. Saan kaya napupunta yung pera, mga kabayan? Nagtatanong na po si Katambay. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan, kung paano po ang ginagawa nila sa proyekto po na karapat dapat po sana na ito'y tapusin at pakinabangan ng mga Pilipino. Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transport project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Moro. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. At nang sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan, napunan niya ang mga sira-umanong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minana ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga at ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Pero tila nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapyasan na hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Losing 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and but as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we can save 2025. Nadiskaril din. Grabe, no? Grabe mga tambay. Saan napupunta ang budget? Puro sa unprogram, mga tambay. At ano po ang unprogram? Yung sinasabi po diyan ni Attorney Vic Rodriguez, yung unprogram, di ba? Yung appropriation unprogram, di ba? Yan daw po nilalagay ang port barrel ng mga politiko sa unprogram. Nahandyan daw po. Yan mismo sabi ni Secretary Hison, meron naman daw pong pera sa unprogram at dun po sila lalapit. Ganon? Bakit nasa unprogram yung pera? Bakit wala po roon sa proyekto natin na kailangan po yan gastusan? Dahil po yan, nakatenga na po yan. At yung target po, yung may target po kasi yan para matapos yan eh. Di ba? Ano ngayon ang ikakatwiran ng Malacanang ngayon dito? Natapyasan mo na napakalaki
Samantalang nung ginagawa ang budget, ay lagi ipinagmamalakihan ng Kongreso. Ang pagawain natin ay tuloy-tuloy. At pinagmamalaki pa nga ng bagoong Pilipinas na meron pang better more na sinasabi, bill, better more. Ito nga hindi matapos eh. Di mo ba? Saan po dinala yung 80% na tinapyas? Saan po dinala? Sa ayuda kaya? Sa akap? Hindi kaya? Sa mga ayuda dinala yung 80% na tinapyas? Dito sa mga programa na makakatulong po sa taong bayan. Katulad po nito, yung mga ito, kauna-una subway natin ito, mga kababayan. Kauna-una subway po ng Pilipinas. Pero, nakita nyo po, 20% pa lang halos ang nagagawa. At may problema pa, ha? Kasi isang malaking problema po kasi yan. Yung tatamaan po niyan, mga right of way. Siyempre po, bibilin mo yan eh. Kailangan po ng pera dyan. Di ba? Ganyan po kasi ang ginawa ni dating Pangulong Duterte dahil nakakaproblema sa issue sa right of way. Di ba? Kailangan po kasi dyan pera. Popondohan mo. Kasi yung JICA, yung Japan, hindi po nila obligasyon po yata na sila po ang bibili at mag-aayos ng dadaanan at tatamaan itong subway. Sila lang po ang nangapital nitong mismong subway. Pero Pilipinas po ang mga ngapital dito sa lahat ng tatamaan katulad ng right of way, di ba? Natatamaan nitong subway. At napakarami pang programa, pati yung mga magdudugtong pa, magmula dito sa Cavite, o Laguna, o Batangas, ang sinasabi, papuntas dito sa norte. Nakatenga rin, matetenga rin. Di ba? Itinenga na nga nila eh. Halos wala na rin budget. Halos siruhin nila ang budget dito po sa Mindanao Project, di ba? Kaya nga po nanggagalaitin ng mga taga Mindanao. Magtatatlong taon na yung proyekto sa Mindanao na politika. Di ba? Saan napupunta ang pera? Yun po ang tanong ng taong bayan. Saan nyo dinadala ang pera? Napakaraming perang issue. Kinuha nyo pa yung pera sa PhilHealth. Ngayon, usapin pa sa Korte Suprema yan. Di ba? At napakaraming perang kinuhanan. Mayroon pang SSS, GSIS, PDIC. Nagbenta pa tayo ng ginto. Nasaan? Tapos ang mga proyekto natin, walang pondo. Tapyas ng 80%. Gaano kalaki natira? 20% na lang. Tapos yung mga programang natapos, walang maintenance. Nakita nyo yung mga dinadaanan ni Secretary? Kulang-kulang na ngayon. Walang maintenance. Hindi maganda ang maintenance. Marami ng sira. Anong klaseng pagpapatakbo yan ng gobyerno ng bagoong Pilipinas? Itong bagoong. Iyan ba nangyari sa atin? Bumaho na. Mabaho na ang Pilipinas lalo sa proyekto. Pero pagdating sa budgeting natin taon-taon, kilalaki. Gigil na gigil ang mga congressman at mga senador. Nagmamadali pang tapusin ang budgeting. Pero pagdating ng ganito sa mga pagawain natin na kailangan ng bansa, 20% lang, 80% ng tapyas, di 20% na lang natitira. Anong klase yan? Nakakadismaya naman mga kabayan. Na ganito lang ang dadanasin natin sa bagoong na Pilipinas. Na sinasabi ng Pangulo ng bansa na pinagmamalaki niya, magiging world class. World class ang Pilipinas sa pamamahala niya. Ano magiging world class sa ganyang klase na pagpapatakbo? Ni halos wala ka nang matatapos. Ano pa matatapos mong proyekto? Kung ganyan ka lang mag-budgeting. Di ba? Ang matatapos yung pera. Natatapos ang pera ng Pilipino na walang pinupuntahan. Meron naman pala pinupuntahan. Meron. Baka doon sa mga kanika nilang Bolt. Di kaya. Yung pera ng Pilipino, hindi napupunta sa proyekto. Baka naman iba pinupuntahan. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya sa malalaki nilang Bolt napupunta ang pera ng bayan? Kasi puro issue pera eh. Hindi ba? Unbelievable. Nakakalungkot lang. Kilalaki ng budget natin. Tapos pinagmamalaki nila na maglalagay tayo ng malalaking budget sa proyekto ng bansa. Pero matutuklasan mo, 80% ang tapyas doon sa pagbabudget nila ng 2025 national budget, ha?
At doon ka rin magtataka. Nakapag-withdraw na sila. Sa 2025 national budget, nakapag-withdraw na po ang pamahalaan, ayon po kay Atty. Vic, ng 4 trillion, ha? 4 trillion mahigit ang na-withdraw. 6 trillion mahigit ang budget natin. February pa lang tayo ngayon. Ni-withdraw nila ng January. Saan po napunta yung 4 trillion mahigit? Samantalang yung mga proyekto natin katulad nito, 80% ang tapyas. Sige nga. 2 trillion na lang mahigit ang natitira para sa buong taon na budget natin. Unbelievable. Bagoong na Pilipinas ang labas natin ito, mga tambay. Talagang saan tayo dadalhin? Mukha talagang walang proyekto tayong makikita, mga tambay. Ito nga lang, kauna-unahang subway sa bansa. Napornada pa. Mga tambay, napornada pa. Mukhang hindi pa matatapos doon sa target na 2028. Nakakalungkot. Talagang binagoong na ang ating bansa. Bagoong na. Mabantot na ang Pilipinas, mga tambay. Pero pagdating sa pera, mabango sila yata, mga tambay. Nakakalungkot. Muli po, mga tambay, nakakalungkot po nangyayari sa ating proyekto at lalo sa ating kaperahan. Nako, hindi po, hindi ito katanggap-tanggap sa mga taxpayer sa Pilipino. Inaasahan ng mga Pilipino yung mga proyekto na kapaki-pakinabang sa taong bayan, siya pang madidelay at yung pera na dapat i-google dyan, hindi naman natin malaman kung saan nila dinala yung mga tinapyas dyan, mga kababayan. Pero, dun mo naman mapapansin, napakarami daw pera ang mga unprogram. Ibang klase. Unbelievable. Baka kayo tamaan kayo ng kidlat at kulog sa ginagawa nyong yan. Marami pa naman kulog at kidlat sa ating bansa. Baka minsan tamaan kayo sa pinagagawa nyong yan. Meron ding yan. Di ba, mga kababayan? Ay, nako. Patawarin kayo, mga politiko na hindi gumagawa ng tama sa mga Pilipino at syempre sa ating bansa. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa nakaagusto po ng ating malit na programa o channel sa YouTube at TikTok. At syempre po, tangkilikin po natin. PDP po, PDP, mga tambay. PDP laban. Team Suka, mga tambay. Para po mabago naman ang imahe po, lalo-lalo po sa pagbabudget po ng pera ng ating bayan. Pagkakatulad po ng 19th Congress, ang laging magbabudget ng pera natin, lagi po yan. Ang pera natin ay nasaan program, mga tambay. Muli po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po, mga tambay. Talagang ganun po. Nadali po tayo ng napakahusay pong mga politiko na mambudol ng ating kapirahan yata. Ingatan nawa po, mga tambay. Salamat po. Paalam. Bye-bye.